Hello, good morning everyone. So, dito na tayo sa last lecture natin, forensic chemistry and toxicology. Okay? So, marami tayong i-discuss dito ng specimen and lahat sa kayo ay mag-take note ng lahat ng klase ng test. Kasi yun ang focus ng subject na ito. Okay? So, yung evidence, i-discuss natin and yung test para sa kanila. Let's start sa first slide. So, online paki-check yung audio natin baka mayroong problema. Okay, so dito tayo sa forensic chemistry, pag-take note ang definition. Andiyan na lahat ng kailangan ninyo para magdagdag ng salitang forensic. Ibinigay na. Yung keyword ninyo ay administration of justice in legal problems. I-take note nyo lahat ng definition na dito. So, bakit siya naging chemistry? Dahil ang naaral ay chemicals, chemical principles. At bakit siya naging forensic? Kasi andyan ang keyword, administration of justice, legal problems. Tawag natin sa taong expert sa forensic chemistry ay forensic chemist. Huwag chemist lang ang isasagot nyo sa board exam. Kompleto yan. Kasi iba yung chemist lang sa forensic chemist. Ang forensic chemist ang humahawak ng evidence na nakikita natin sa crime scene. Ang chemist, kahit anong chemical na sa crime scene man nakita or hindi, ang hawak nila. Basta mag-forensic chemist, ulitin ko yung evidence na nakuha sa crime scene, kahit anong specimen yan ay kaya niyang i-handle. Kung baga sa akin, ang specialization ko lang ay fingerprint, siya ang specialization niya ay lahat. Lahat ng evidence kaya niyang i-check, kaya niyang i-test. Tapos na. Isulat niyo muna yun sa kanya, isulat ang definition ng chemistry, kasi iba yung chemistry lang. May ulitin ko, para mag-dagdag kayo ng salitang forensic, inilagay ko sa inyo lahat ng keywords na kailangan yung hanapin. Naging forensic ito dahil meron kayong keyword na administration of justice at legal problems. Bakit siya naging chemistry? Dahil ang naaral natin dito ay chemicals. At kung ang itatanong lang sa inyo sa board exam ay ang definition ng chemistry, at ito yung sa whiteboard. Ang chemistry ay pag-aaral sa lahat ng substances, lahat ng matters. So, saan gawa ang mga bagay sa mundo? Kahit anong bagay pa yan. Kahit yan ay ano ang matters, children? Ano buo sa matter? Tatlong klase ng matter. Solid, liquid, gas. Saan gawa ang mga yan? Ang tawag natin sa pag-aaral ng composition nila ay chemistry. Okay? Halimbawa, ang water ay saang chemical gawa? Ano ang bumubuo sa water? Yan, H2O, hydrogen, and oxygen combined. Ano ang bumubuo sa salt? Paano tayo makakagawa ng salt? Saan siya gawa? Sodium chloride, NaCl. Naiintindihan ko ba? So yung mga yan, pag inaaral natin kung saan gawa ang mga bagay, gaan man ay solid, liquid, or gas. Ang tawag natin sa pag-aaral ay chemistry. Naiintindihan ko ba? Pero, kung aaralin nyo ang chemicals, composition ng isang bagay na galing sa crime scene,
Ano na ang tawag natin sa chemistry na yun? Forensic chemistry. Basta galing na sa crime scene, evidence ng inaaral, forensic chemistry na yung tawag natin doon. Naintindihan po ba? Okay? I-differentiate ko for the last time. Kung simple pag-aaral ng matter, saan gawa ang isang solid, ang isang liquid, or isang gas? Ano ang bumubuo sa kanya? Ang tawag natin sa science na yun ay chemistry. Kung ang aaralin na natin ay evidence na nakuha sa crime scene, saan gawa ang blood? Saan gawa ang semen? Ano ang makikita natin sa semen, sa hair, sa drugs? Lahat ng yan basta evidence na. Ang tawag na doon ay forensic chemistry. Naiintindihan ko ba? Sa forensic chemistry, inaaral din natin ang composition ng evidence. Paano patutunayan na semen yan, or blood yan, or drugs yan? Aralin nyo yung chemicals. Kaya, chemistry pa rin yan. Naiintindihan ko ba? Pero bakit naging forensic chemistry? Dahil ang inaral natin ay evidence na galing sa crime scene. Meron tayong question sa pinagkaiba ng dalawang terms? Ayos na? Next, yung pangalan ng tao na nag-aaral sa forensic chemistry ay forensic chemist at marami siyang trabaho. Yan ay pang all around. Naintindihan ba? Lahat ng specific kaya niyang aralin. Questions? Okay na? Next. Scope ng forensic chemistry, bakit note? Wala siyang pakialam sa legal side ng criminal investigation. Ang trabaho niya ay ang chemical side. Ibig sabihin, ang trabaho niya ay mag-check lang ng evidence. Wala siyang pakialam sa pagsasampa ng kaso. Ang may trabaho sa pagsasampa ng kaso at crime scene ay si IOC. Naintindihan ko ba? Si investigator on case ang bahala sa legal side ng criminal investigation. Pag sinabi natin legal side, siya ang pupunta sa crime scene, siya ang magsasampa ng kaso laban sa suspect. Ngayon, ano ang trabaho ng forensic chemist? Chemical side ng criminal investigation. Ibig sabihin, yung chemicals lang ang hawak niya, yung evidence lang sa laboratory. Wala siyang pakialam sa investigation, kung ano ang maging result na ginawa niyang examination, yun na yun. Nag-match man or hindi. Doon lang siya, taga-check lang ng specimen. Next, number 2, kahit anong material ay pwede niyang aralin. So kahit anong ibigay mo sa kanya, kaya niyang i-examine or i-test ang mga yan para patunayan kung blood nga ba, semen nga ba, drug nga ba yan, or hair ba yan ng tao. Lahat ng yun, kaya niyang i-examine. Kaya nga sabi dito sa number 2, any material. Kahit anong ibigay mo sa kanya, kaya niyang i-test. Ngayon, hindi kinukuha ang criminologist sa trabaho na yan. Bakit? Bakit? Yun, tama. Hindi tayo specialized na mag-examine ng chemicals. Ang merong specialization yan ay Bachelor of Science in Chemistry. O kaya naman mga medtech, naiintindihan po ba? Sila yung may hawak talaga ng specimen. Pero tayo, ano bang chemicals ang alam natin? Wala tayong alam sa chemicals. Baka nga hindi nyo pa na-try na mag-test ng blood type. Isa yun sa i-discuss natin dito. Pero sila, chemist, pwede silang makuha dyan. At kung kayo ay nag-aaral ng Bachelor of Science in Chemistry, Nursing, Medicine, pwede na kayong pumasok sa PNP through lateral entry. Pag cream, pwede ba tayong mag-lateral entry? Yes or no? Yes, kung may vacant. Naiintindihan ko ba? Always may bakante sa ibang course. Pero kapag cream, titignan muna nila kung may bakante. Kaya kung gusto nyo maging official kaagad, mali yung course na kinuha ninyo. Pwede kayong ma-promote kung kayo ay nasa PNP na, kung kayo ay ibubuwis yung buhay niyo, yung magpapakabayanin. Yun, magbilis yung promotion doon, di ba? O kaya lang, yun nga, pili ka, promotion or posthumous award. Kasi yun yung mahirap doon. Pero dito, ito mga to, pag sila pumasok sa PNP, lateral entry, automatic official na ang mga yan. Kaya sabi ko sa inyo, kung gusto nyo maging official kaagad, wrong course ang pinuha nito. Ang choice nyo na lang is magpa-promote kayo, ibuwis mo lang ibuwis yung buhay mo. Or tumugis ka ng malalaking kriminal para maging official na kaya. Okay? So next, number 3. Pakitake note ito ay pamili kayo ng maigi dito. Ang sabi niya, hindi lang daw chemical questions ang pwedeng sagutin ng isang forensic chemist. So kung sakali, natatanungin siya ni judge kung paano gumagana ang isang baril, hindi na chemical yun. Yun ay mechanical. Pagdating sa paggana ng baril, ulitin ko, hindi na yung chemical. Pero pwede pa bang sagutin yan ng chemist natin? Yes. Kasi expert din siya sa baril. Naintindihan ko ba? Alam niya mag-assemble, mag-disassemble. Kaya alam niya ang parts, alam niya ang function. Ibig sabihin dito sa number 3,
Kahit hindi tungkol sa chemical, pwede niyang sagutin sa korte. Dahil siya ang nag-examine doon sa specimen natin, siya ang magte-testify sa korte. At ang pwedeng itanong sa kanya ni judge ay hindi lang tungkol sa chemicals, kundi tungkol sa lahat ng bagay. Naiintindihan po ba? Kung siya ay tatanungin tungkol sa criminal law, meron siyang alam tungkol dyan. Kung siya ay tatanungin tungkol sa paggana ng mga bagay, alam niya yon. Kahit hindi tungkol sa chemical, basta evidence, kaya niyang sagutin yun. Pag tinanong siya paano mangolekta ng fingerprints, alam niya ang process. Hindi kailangan ng chemicals ang itatanong natin sa kanya. Ang sabi dito yan sa number 3, hindi lang chemical questions ang pwedeng itanong sa kanya during trial. Naiintindihan mo ba? Kung siya ay ipapag-demo ni judge, paano mag-assemble, disassemble ng baril, kaya niyang gawin yan. Chemical pa ba yung bagay na yun? Hindi na. Pero pwede pa rin niyang gawin. Naiintindihan mo ba? Kasi nga, magaling siya sa lahat. Kung baga sa lahat ng specialist, siya yung top specialist. Kahit QBE, kaya niyang sagutin yan. Ballistics, fingerprint, kaya niya yan lahat. Okay? So next, number 4, sa forensic chemistry, hindi lang po chemicals ang hinahawakan niya. So nakasulat na dito, ang other branches na hawak niya ay legal medicine. Ano ang parte ng legal medicine ang sinasagot niya? Yung stages of death. Ano ang unang stage of death ng tao? Valor. Ano? Valor. Tama, pallor mortis. Baka hindi kayo familiar. Sa legal medicine yan. Kaya ang sagutin ito ng chemist, first stage of death ay pallor mortis. Ang pallor mortis ay paleness. Yeah, pamumutla or pamumuti ng bangkay. Kaya kung mamamatay yung tao tapos puti na, ang tawag natin sa stage na yun ay pallor mortis. Mabilis na mag-memorize pallor o paleness. Pareho silang merong PAL. Next, ang next stage ay ang tao ay manlalamig. Anong tawag pag naglamig? Algor mortis. Ito ay coldness, drop of temperature, yan na, bumagsak na yung temperature ng tao. Pag tumigas na yung buong katawan, anong tawag? Ito yung lumabas sa board exam namin. Yan. Sa ano to? Forensic. Rigor mortis ay stiffness. Pagtigas ng katawan. And next, kung nag-iba ng kulay ng bangkay kasi nahulog na lahat ng dugo, anong tawag? Rigor mortis. Ito ay discoloration. Ang kulay ng tao ay purple. Pero kapag yung tao ang kulay na ng balat ng rigor mortis ay color pink, ang sasagot niya ay si chemist. Kasi ang normal na color ay purple. Sabi ko sa inyo, kaya niya ang legal medicine. So alam niya ang stages of death. Simula sa umpisa hanggang sa dulo. 10 ang stages of death. Ilan lang yan yung mga mortis. Yung 4 na mortis, parte lang yan ang stages of death, pero ang daming nangyayari sa tao pag namamatay. Naiintindihan po ba? At kayang sagutin yan ng chemist. Parang isang pilit pa lang niya sa bangkay, isang hawak niya sa bangkay, alam niya kung anong stage na yung pinagdadaanan ng bangkay na yun. Kasi magaling siya sa legal net. Pati injuries, kaya niya i-examine ang injury. So ano ang types ng injury na pwede niyang masagot? Anong injuries ang alam ninyo? Sugat. Anong mga sugat ang alam niyo? Stab wound. Yan. Alam niya kung ano yung sura ng stab wound. Ano pa? Laceration, kapag tututok yung balat, kasi hinampas ka ng matigas na object. Ano pa? Abrasion. Yan. Contusion. Ano yung contusion? Toto. Ano yung contusion? Diba, diniscuss mo hapon pasa, bruise. Next, hematoma yung bukol. Abrasion yung gasgas. Pag natusok kayo ng pointed na object, punctured wound. Yan, laceration. Pag tinaga kayo harpoon, yan, yung mga yan, ulitin ko, alam ni chemist ang itsura niya. Kasi magaling siya sa legal medicine. Ano pa? Maliban sa legal medicine, kaya niya ang mathematics. Yan. Hindi lang yung gunpowder chemical ang sinasagot niya dito, kundi ang function ng baril. Kailan magsisimulang gumana ang baril? Lahat ng yun, alam niya. Naiintindihan po ba? Interior, exterior, terminal, kabisado niya sa ballistics. Siya rin ang bahalang mag-examine ng question document, pati handwriting ay kaya niyang i-examine. So, titingnan niyo muna, baka merong fingerprints doon sa document, i-develop muna yung, i-check muna yung document bago i-develop yung fingerprint.
So kapag meron siyang nakitang fingerprint dito sa question document natin, uulitin ko, ang process natin sa question document ay at fingerprint ay ganito. Kung ang document ay merong nakitang fingerprint, si chemist, ano ang una niyang gagawin? I-check ang document or kunin yung fingerprint? Ano ang mauna? By fingerprint sa question document, ano ang una niyong gagawin? I-check niya ba muna yung document or kukunin niyo yung fingerprint? Kung kukunin niyo yung fingerprint, masisira yung document. Kasi chemical ang gamit natin sa paper pag kumukuha ng fingerprint. Pinapasa natin yun. Hindi powder ang gamit natin sa paper, isang klase ng liquid. Naiintindihan po ba? Kaya, ang tamang process at alam yan ng chemist ay i-check niyo muna ang document. I-check niyo muna yung handwriting ng tao bago yung kunin yung fingerprint. Naiintindihan po ba? Para kung masira man yung document, at least nakita niyo na yung handwriting ng tao. Okay? So next, marunong din siya syempre sa dactyloscopy. Alam niya kung paano kumuha ng fingerprints. Hindi ko pala naituro sa inyo yung chemicals ano. Hindi ko na naituro yung chemicals na pangkuha ng fingerprint. Tama? Hindi. Sige, pakitin daw. Sir, pwede pa Alba. So, ang gagamitin nyo ay black powder kung ang fingerprint ay nakuha sa white surface. Alam ng chemist yung process na ito. Hindi ng fingerprint specialist ang marunong dito. Okay? Next, ano pa? White powder ang gagamitin pag ang fingerprint ay nakita sa dark surface. Lycopodium powder ay color yellow na powder at ito ang ginagamit natin sa leather materials. At sa paper, ito yung pang-process, anhydride solution. Ito yung isa na lumabas sa board exam. So, si chemist, pag nakita niya merong fingerprint, syempre, iilawan niya muna ng UV. Di ba, sinabi ko sa inyo, pag invisible, yung ultraviolet light ang ginagamit natin. So, meron siyang nakita invisible na fingerprint sa document, kailangan niya munang i-check ang handwriting bago kolektahin ang fingerprint. At ang gagamitin pang kolekta ay ito, anhydride solution. Pag sinabi natin solution, pakitake note ang solution ay liquid. Ibig sabihin, i-spray mo yan sa papel. Kaya sabi ko sa inyo, masisira yung papel. I-check niyo muna yung handwriting bago kolektahin yung fingerprint. Pag sinabing liquid, ang isang tawag dito ay dye. Kasi baka itanong sa board exam. Ito ay isang dye na ginagamit natin sa paper. O pag nabasa mo yung dye, hindi powder yan. Liquid yan. Naintindihan po ba? Next. So, pag sa tape, yung malikit na parte ng tape, ilulubog natin yan sa solution. Liquid, basta solution, tubig yan. Ilubog nyo sa Victoria Blue. Yung FP fingerprint ha. So, kapag amino blank solution, ginagamit natin siya sa fingerprint na gawa sa dugo. Ibig sabihin ng suspect na kahawak ng dugo nung naiwan yung fingerprint niya. Ito yung pang-collecta natin. Remember na kapag solution, hindi yan powder, liquid yan. Kaya hindi mo siya pwedeng i-brush. Naiintindihan mo ba? I mean, hindi mo siya pwedeng ihipan. Hindi pwedeng i-blow kapag hindi powder. Yung powder, yun ang pwedeng i-blow. Kapag ito, liquid, hindi pwede. Pwede siyang i-spray, pwede siyang i-brush, pwede siyang ilubog doon sa liquid. Pero hindi yung blowing method. Next, meron din pinapausukan natin. Pwede niyong pausukan para lumabas yung fingerprint. Sa iodine fuming, pag sinabi natin fume steaming method. Ito ay pwede rin sa paper. Ang chemical na gamit natin sa iodine fuming ay cyanoacrylate. Ang cyanoacrylate ay nakikita natin sa super glue. Kaya mabaho yung super glue dahil yung sa cyanoacrylate.
Tapos yung cyanoacrylate, yun din ang gamit na pagpapausok sa iodine fuming. Smoke ang ginagawa natin dito, parang i-steam. Gas method yan, iodine fuming. Kung hindi yan steaming, gas. Tapos ano? Ha? Ay, sayang. Okay na, next na? Wait lang po. Yan. Tapos na, tapos na. Ulitin ko ang powder nito is ito lang. 1, 2, 3, powder ang mga yan. So kapag powder, pwede nyo siyang i-blow, pwede nyo siyang i-brush, pero hindi nyo siya pwedeng ilubog kasi powder yun. Now dito sa liquid, solution, ang keyword nyo, Ninhydrin, Victoria Blue, Amino Black, tubig ang mga yan, liquid type. Kaya pwede yung ilubog dito yung specimen natin. Okay, ano pa? Pwede nyo siyang i-brush, pwede nyo rin siyang i-spray. Pero hindi nyo pwedeng i-blowing method. Naintindihan ko ba? Ito, wala kayong magagawa dito. Meron tayong instrument na gamit dito, ilalagay mo lang sa loob ng instrument. Yun ang bahalang magpausok sa specimen. Naintindihan ko ba? Okay? Question natin dito. Ayos lang, pwede lang next. Sige po. Habak po. Parang okay lang. Sige, next po. Next, pag-take note, ang sakop ng trabaho ng forensic chemist ay ang mga sumusunod, hindi siya tambay lang sa laboratory. Pwede siyang pumunta sa field specifically para i-check kung ang isang lugar ay clandestine laboratory or hindi. Ang clandestine laboratory ay lutuan ng droga. Pag sinabi natin clandestine, secret. Ang clandestine laboratory ay hindi basta-basta nakikita kasi nga secret yan. Ano ang signs ninyo para masabing clandestine laboratory ang isang lugar? Pag umaga, walang tao. Pero pag gabi, ang daming bantay ng building. Merong armas, may mga K9 unit. Yung matataas na klase ng aso. Ano pa? Maraming tangke ng tubig kasi yun ay ginagamit para magluto ng shabu. Pero hindi naman tao pa yan. Hindi naman water station yung lugar na yun. Maraming tangke ng tubig. Plus, tingnan ninyo kung patay na yung mga halaman sa gilid. Yun ang sign na yung lugar na yun ay clandestine laboratory or lutuan ng droga. Ang makakaalam ng iba pang sign ay sino? Yung forensic chemist natin. Kaya kung lalabas man siya ng laboratory, ang trabaho niya ay maghanap naman ng secret laboratory. Pwede siyang isama ng IOC sa labas. Naiintindihan po ba? Kung sa laboratory hawak niya evidence, kung lalabas siya, ito ang gagawin niya. Ang clandestine laboratory, ulitin ko, secret laboratory. Ibig sabihin, hindi mo siya basta-basta ma-identify, lalo kapag umaga. And pag secret laboratory, ang common na droga na niluluto dito sa Pilipinas ay shabu. Pero ang sabi ng PNP ay wala na daw lutuan ng shabu sa Pilipinas. Naubo, bakit? Well, baka may alam kayong lutuan. Kaya nagwe-win. Pero yung sabi nila, wala na daw, white out na. Pero hindi natin sure. Kasi nga, secret.
Nahanap ko nila lahat. Sigurado mga wipe out na lahat. Kasi baka meron na namang nag-umpisa. Okay? So, pag clandestine lab, shabu, ang pagluto ng shabu ay maraming ingredients. Sobrang dami. Gumagamit sila ng kerosene, acetone, nail polish, paint filler. Yung mga chemical na wala dapat sa katawan ng tao, pinaghalo-halo para makagawa ng droga. Yun yung ingredients ng shabu. Kaya kapag shabu, yung tao, bangag talaga. Kasi ikaw pa naman tirahin mo, kerosene, paint thinner, acetone, ilalagay mo sa katawan niyo. Kaya kung magdodroga kayo, doon kayo sa organic. Yung natural. Yung galing sa lupa, yung nilito. Kung ano mga board ka sa buhay, tapos pipili ka, marijuana or shabu, yung marijuana ang piliin mo. At least sa marijuana, makakita ka lang ng dragon, yan, ng fairies, pero hindi kasi lakas ng shabu. Okay, i-discuss din natin ang drugs mamaya, papasadahan natin. Lahat ng subject dito, papasadahan natin. Kahit drugs, dadaan na natin yan dito. Okay? Questions? Ayos na yung clandestine laboratory. By the way, mas mura ang marijuana kaysa sa shabu. Kaya mag-organic na lang talaga tayo. Isang kilo ng marijuana ay 350,000. Ito 500,000. Kapag shabu, 6 million. Isang kilo. Yung pangit na klase yun. Gusto ko yung high grade, 8 million. Diba? Isang kilo yung ang mahal kasi mahal yung ingredients. Ang pinagsama-sama. Mahirap gawin yung shabu. Gusto nyo lang ingredients? Ingredients ng shabu? Meron online. Kasi baka itanong sa over exam, hindi ko kayo tuturuan kung paano magluto. Next. Letter P. Ang isa sa ini-examine ng chemist ay ito. Mark pills. Ang mark pills ay yung perang ginamit natin sa entrapment operation. Yung bypass, diba? Sabihin natin, ito si Sir ang tulak yung nagbebenta ng droga. Ako yung taga-PNP. Ano pangalan mo, Sir? Dino, okay. Si Dino ay nagbebenta ng droga. Kunwari lang naman. O nagbebenta ko talaga. Kunwari lang. Kunwari, ganito, ako ang bibili. Pero magpapanggap lang ako ay taga-PNP. Pag bypass, ganun talaga yun. Pero magpapanggap na operative. Or meron silang pagpapanggapin na asset. Okay? So sabihin natin ako taga-PNP, siya ang tulak ng droga. Magbibigayan na kami ng pera. Tinanggap ko na yung pera. Pagtanggap ko ng pera, pagtanggap niya ng pera, natanggap ko na yung droga, hublihin na siya ng PNP. Ngayon yung pera na nanggaling sa akin, nahawakan niya na. Tama? Anong evidence ang pwede makita doon sa mark bill? Fingerprint, ano ba? Yung evidence na nanggaling sa suspect, maliban sa fingerprint. Skin cell. Sabi ko sa inyo, ang balat natin, laging nag-shed, di ba? Binanggit kayo ng first day natin, na ang balat ng tao, laging nagpapalit yan. Kaya merong didikit dyan sa mark bill. Ang tawag natin sa pera na ginagamit sa entrapment or bypass operation ay ito, mark bills. At ang evidence na pwede natin makuha dyan ay yun nga, fingerprint and skin cells. Yung skin cells, sinabi ko yun sa inyo. Kung irarab yung balat ninyo, merong nakukulog dyan na maliliit na skin. And hindi nyo yun napapansin. Naintindihan po ba? Kahit hindi mo irab, yun ay natatanggal ng pusa. Okay? So next, dito tayo sa letter C, paraffin test. Sulat nyo ang definition ng paraffin test. Ito ang definition ng paraffin test. Ang paraffin test ay ginagamit natin para sa kamay ng suspect na nagpaputok daw ng baril. So, malalaman natin kung nagpaputok nga ba ng baril o hindi gamit ang paraffin test. Pero ang paraffin test ay hindi admissible sa Pilipinas kasi pwede siyang magkamali. Pwede ka bang mag-positive sa paraffin kahit hindi ka nagpaputok ng baril? Yes. Anong hinawakan mo? Yan. Ang tawag natin kapag nag-positive ka, kahit hindi ka nagpaputok ng baril, ay false positive. Pag false positive, ito ang magbibigay sa inyo ng false positive result. Positive kayo sa paraffin kahit hindi kayo humawak ng baril, pero humawak kayo ng fireworks.
Same na pulbura ang gamit sa fireworks at saka firearm. Yung gunpowder. Pareho yung merong nitrates and nitrites. At yun yung nakikita natin. Next, meron din ang fertilizer. Yan. Kaya kung kayo ay gumagamit ng abono, tapos bigla kayo ng paraffin, magpapositive talaga yan. Meron din nitrates and nitrites yan. Okay? So next, pwede ka bang mag-negative kahit nagpapuno ka ng baril? Yes. False, negative. Kapag ang kamay mo ay binabad mo sa suka. Pero kasi, pag nagbabad ka sa suka, mahahalatayan ng PNP. Siyempre, kung lumot yung daliri mo, may amoy pa. E matapang ang amoy ng suka eh. Kailangan mo ibabad yun ng matagal, hindi yan masawa-sawa matatanggal. Next, ang positive result, anong kulay ang hahanapin nyo sa kamay ng tao? Blue specks. Yan, blue specks. Yan yung tawag natin. Yung specks ay ganito, ganyan yung shape niya. Maliliit na parang coma, parang quick. Yan ang blue specks. Parang coma yan na maliliit. Basta meron kayong nakita na medyo mahaba lang sa dot na color blue. Parang mga tuldok-tuldok yan or fiber shape lang siya or size. Yan yung blue specks natin. Sa kamay natin yan makikita. Kamay ng suspect. Kung anong kamay man yung ginamit niya sa pagpauputok ng baril. Kung ito ay nagawa niyo ng college, alam niyo na kailangan mo nang magtunaw ng wax. At mainit-init pa lang siya ay ipapatak na natin doon sa kamay ng subject natin. Hindi yung kakakulong pa lang, hindi ko sinabing pagkakulong pa lang niya, nakakatunaw, ibubusin mo agad doon sa kamay ng tao, mananaknos yun. Medyo few minutes bago natin ipatak. At hindi yung ibinubuhos kasi mainit yun. May malaking bulak na ginagamit. Ilulublog nyo sa wax tapos papatuluin natin pa-unti-unti. Hanggang sa kumapal siya. Bakit tingnan yung picture dito mamaya? Nakuha na po ba ito? Next, sa paraffin test, paki-take note, dapat maparaffin ang tao within 72 hours. Ilang araw ang 72 hours? Yan. Ang paraffin ay effective lang within 3 days mula sa pagpapaputok ng baril. Kung yan ay 4 days na after sa kanyang pinaraffin, wala na kayong makikita dyan. Naiintindihan po ba? Kaya dapat mahuli kagad yung suspect within 72 hours. Pero kahit pa mag-positive ka sa paraffin, hindi yan gagamitin as evidence in court kasi inadmissible. Dahil na nagbibigay ng false positive result. Kaya lang sana kung 100% na sa gunpowder lang siya gumagana, eh hindi. I-take note na ang hinahanap natin ay nitrates and nitrites. Baka kasi tanong sa board exam, anong test ang ginagamit to identify the presence of nitrates and nitrates? O yun na yun. Sa gunpowder yan nakikita. Kaya lang hindi lang sa gunpowder, pati sa fireworks, pati sa fertilizer. Baka hindi yung definition na yun ang ibigay sa inyo sa taas. Ang ginamit ay naghahanap ka ng nitrates and nitrites para test din lang yan. Kung hindi para test, ang isang tawag sa kanya ay ito, diphenylamine test. Yan. Baka hindi paraffin ang makita ninyo sa options, diphenylamine test. Tapos na. Sige po, sa slides. Ipakita natin ang itsura ng paraffin testing. Next po. Yan. Wala, nasasaktan na rin. Mainit-init yan eh. Tapos maunti-unti pa yung pagpatak natin, hindi pwede biglaan. So ayan, meron silang malaking bulak na ginagamit. Andito yung melted wax natin. Diyan yung ilulubog yung bulak. Tapos ipitin nyo lang to, yun na. Yan. Tapos pag natuyo yan, sa kanya pupunin, buo yan pag kinuha. Tapos meron kayo makikita ng color blue na parang tuldok or quick commas type. Naiintindihan po ba? Marami yan ang blue specs. Questions? Okay na? Next.
Next, ito ang dahilan kung bakit masisira ang evidence. Una ay mali yung pinaglagyan niyo ng specimen. Merong tamang lagayan para sa lahat ng specimen. May tamang lagayan ang blood, ang semen, ang hair, ang fiber, lahat ng yan. May tamang lagayan. Kung nagkamali kayo ng pinaglagyan, halimbawa, yung dugo, inilagay niyo sa ziplock, tama bang lagayan ang ziplock? Hindi lahat ng evidence is-ziplock mo, naiintindihan po ba? Kung mali kayo ng pinaglagyan, sira ang evidence niya. So, ang mga dahilan na ito ang sisira sa evidence. And once na masira yung evidence, baka makakasuhan kayo ng obstruction of justice kasi wala na. Wala na. Hindi na natin ma-examine yung specimen pag nasira na. Hindi na natin maipapakulong yung dapat makulong. Naiintindihan po ba? Kaya napaka-crucial ng trabaho ng SOCO. Kasi ang SOCO, after, o kaya si IOC, after makuha sa crime scene ng evidence, dadalhin sa laboratory. Naiintindihan po ba? At kung mali ang pinagbalutan ng SOCO or ni IOC, sira na yan pagdating sa laboratory. Okay, next. Number 2 ay kapag hindi makilala yung specimen. Ibig sabihin, hindi mo ma-identify kung yun ba ay dugo, yun ba ay semen, yun ba ay hair ng tao. Kapag ganyan, hindi na natin pwede i-consider yan as evidence. Naiintindihan po ba? Ang isang dahilan kung bakit masisira yung evidence on its own, hindi mo makilala kung dugo ng tao o dugo ng hayop, ay for example, matagal nang nabilad yung blood. Ibig sabihin, ang tagal niyong dumating sa crime scene, na meron kayong nakitang blood, pero hindi na ma-identify kung galing sa tao or sa hayop. Pag nabibilad ang blood sa araw, masisira ang DNA. Kaya dapat mabilis yung pag-process sa crime scene. Naiintindihan po ba? Okay? Next, number 3, hindi kayo maingat sa pag-transmit. Yan, pakinagtang yung salitang transmitting, ibig sabihin, binahin ng SOCO ang evidence papunta sa laboratory, pero hindi sila maingat sa pagbiyahe kaya natapon yung mga ebidensya. Naiintindihan po ba ito? Kailangan pag nagbiyahe ng evidence, mabagal na yung takbo kasi pag nasira yan, wala na. Crucial yung evidence para maituloy natin yung kaso doon sa tao. Naiintindihan po ba ito? Okay? So next, isi-summarize ko. Ang tatlong dahilan kung bakit masisira ang evidence ay una, mali ang pinaglagyan nyo ng specimen. Pangalawa, hindi na makilala kasi ang tagal niyong pre-process yung crime scene. Pangatlo, hindi kayo maingat sa pagbiyahe ng specimen papunta sa laboratory. Naiintindihan po ba ito? Okay? So next, yung mga balot ng specimen, pakitake note. Kapag liquid, blood, semen, and other liquid, ilalagay niyo yan sa glass vial. Ang glass vial is ganito, yung, alam niyo to, yung tube na nababasagin, glass tube, yan, glass vial yan. May takip yan, dyan nyo siya ilalagay. Tapos, pagkawang po. Yan, yan. Tapos, kapag ang nakuha nyo ay hair, saan mo ilalagay ang hair? Kasi kapag kamali ka ng lagayan, wala na. Yan, envelope, kahit maliit lang, or folded paper. Kung wala kayong envelope, kumuha kayo ng paper na maliit, tapos i-fold nyo lang. Okay na yun. Ang firearm ay okay lang i-ziplock. Ulitin ko, hindi lahat ng evidence ilalagay nyo sa ziplock ha. Next, kapag bullets and cartridge. Ang isang tawag sa cartridge cases ay shell. Ilalagay natin ito sa pillbox. Alam niyo yung lagayan niyo ng gamot yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, yung merong division, yun ang pillbox. Yun, bawat isang container doon, isang bullet or isang cartridge. Huwag niyong pagsasama-samahin. Kahit yung hair, huwag niyong pagsama-samahin. Bawat isang buhok, isang envelope. Naintindihan po ba? Huwag niyong pagsama-samahin ng specimen. Documents, kung documents ang nakuha sa crime scene, transparent, folder, or envelope. Okay na?
Yan lang muna. Meron kayong subject yung crime scene processing sa CBI. Dadadaanan natin yan dito. Kaya kailangan natin i-discuss kasi evidence ito eh. Nag-overlap yan. CBI at saka forensic magkakonekta talaga yan. Kasi syempre, CBI, pag-process ng crime scene, ano ang pinaprocess ng crime scene? Yung forensic evidence. Connected dito ng subject. Binalaan ko na kayo, ang forensic pwede lumabas sa CBI, ang CBI pwede lumabas sa forensic. Experience natin yung sa court exam. Kaya kailangan paggaling kayo sa parehong subject. Ayusin niyo yung pagbabasa ha. Kasi wala nang ibang tips na maibibigay sa inyo. Yung mga nag-chat sa akin nung nakaraan, hindi ko pa nare-replyan hanggang ngayon. Natabunan na yung messages ninyo. So kung sakali na meron kayong question, sabihin niyo na ngayon pa lang. Okay? Next, tapos na. Next po. Next po. Okay, so mag-start na tayo sa pinakaunang specimen na pag-uusapan natin, blood and blood stains. Ano ang pinagkaiba? Pag nasa katawan pa ng tao, blood yung tawag natin. Pag yan ay sumirit na, lumabas na sa katawan, nasa sahig na, nasa walls na, yun ay blood stains. Naiintindihan po ba? Pag fresh ang katawan ng tao, blood stains kapag patak na ng dugo sa sahig o kaya sa wall or sa ceiling kung saan niyo man makita. Next, sige po. Blood, isulat niyo ang definition, yan ay circulating tissue ng katawan. Pag sinabing circulating, umiikot. So, pag sinabi natin tissue, pakaisipin niyo ang tissue sa katawan ay muscles lang. Dalawang klase ang tissue sa katawan ng tao. Either muscles, may flesh, or liquid. Naiintindihan po ba? At ang tissue ay yung blood natin ay isang klase ng tissue, liquid tissue yan. Kaya circulating, umiikot. Huwag na kayong sumagot ng ibang liquid na umiikot sa katawan. Walang ibang dumadaloy mula ulo hanggang pa, kundi blood. Naiintindihan po ba? Ang blood ay merong cells, substances. Ang example ng inorganic, kahit organic mga bacteria, meron yan makikita sa blood. So kapag tinest yung blood ninyo, may mga gumagapang doon na maliliit, parang lumalangoy na maliliit na organism. Okay lang yun, healthy bacteria. Kasi hindi naman maganda na masyado kayong malinis sa katawan, dapat meron pa rin kayong bacteria, pero yung good bacteria. Naintindihan ba? Yun, yung the best na paraan para magkaroon ng good bacteria sa blood at sa katawan ay Yakult. Uminom kayo ng Yakult. Ang Yakult ay gawa sa uod, color white. Kaya ganyan yung lasa niya. Naiintindihan ko ba? Parang medyo maasim-asim. Bakit? Wala sa isa. Masarap yun. Malinis yun. Mas malinis pa yung inunan kaysa sa akin. Yun ay safe inumin. Naiintindihan ko ba? Good bacteria, kailangan ng katawan, kailangan ng mabahingin. Bakit? Ayaw niya ako yung kanya ko. Malinis yun, process yun sa laboratory. Yung malaki mo lang yun, akin na yan. Next. O, makinig. Yung pH, makinig ko yung pH. I-discuss ko yung pH.
Okay, so ito ang ano natin. Ito ang pH. Ang pH ay ang potential of hydrogen. Hindi pH care na nasa isip ninyo. Ang pH ay pang-measure natin kung ang isang liquid or pagkain na may liquid ay acidic ba, ma-acid ba siya, or hindi. Alkalinity. Okay? So, ang alkaline ay tinatawag din na basic yung mga hindi ma-acid na liquid. Ang ma-acid na liquid ay acidic pag hindi alkaline or basic. And take note na ang normal na pH ay pH 7 or nasa level ng 7. Kahit 7.1, 7.2, 7.3, ayos lang yun, normal pH yan. Kapag below 7, yan ay acidic at hindi safe sa katawan ng tao. Ang example ng mga acidic ay citrus fruits, yung orange, lemon. Hindi safe na lagi kayong kakain ng mga ganong prutas kasi sinisira niya yung lining mura ninyo. Parang hindi siya maganda sa tiyan. Tapos ano pa? Vinegar. Ano pa? Tsaa. Tea. Coffee. Yung mga yan ay acidic. Kaya kung nanduduwal-duwal ka na sa umaga, huwag kang magtaka. Kakakapi mo yan, di ba? Yan. O kaya kakaanak, akang wala ay acidic. Yan. Kung bigla na lang kayong tutumba, tapos ang findings ay may problema ka na sa tiyan, ito kasi yan. At yung vinegar, iniinom ninyo, yan din. Acidic ang mga yan. Kahit yung tubig, ay yung apple cider is fine, kasi natural na vinegar naman yun. Apple cider, safe yun sa may mga acidity pag apple cider. Gawa sa prutas yun. Kalamansi kasi citrus, hindi pwede yung sobrahan. Okay lang kung minsan-minsan, ibang citrus fruits, pero kung yung araw-arawin, tas ang dami. Ang safe na nasa sikmura ng tao ay alkaline. Ang alkaline ay ito, pH 8 to 14. Common siyang nakikita sa water. Pero may mga tubig lang na alkaline. Ang daming tubig na acidic. Magbigay na ng example. Nature spring na color blue ay acidic. Kaya hindi siya maganda sa merong hyperacidity, burn, gastritis. Pati ang liquids ay acidic, hindi maganda sa sikmura. Ang safe yan, liquids, acidic. Ang safe ay alkaline. Yan, lay mineral ay alkaline. Kaya malaglag na inan po. Nature spring na color red, the best, maganda. Or yung Evian water, alam niyo yung pagkamahal-mahal na tubig, lasang tubig din lang naman yung Evian. Yun ay alkaline. Yun, alkaline yun. Ang isang bottle na yata na maliit, 60 pesos pa. Maliit. Tubig lang yun. Tubig lang yun. Tapos nung tinignan ko, palasa naman ito. Ito na lang. Ito na lang kayo. Ito si ito. Tsaka yung red na nature spring. Kung meron kayong problema sa sikmura, yan yung safe namin, yung mga alkaline. Pero kung acidic na nga kayo, acidic water pa iinumin mo, wala, hindi makakatulong. Yung Pocari Sweat. Maasin kasi Pocari Sweat. Iba yung lasa niya. Hindi na safe. Ang Pocari Sweat actually ay parang ka-level niya yung Gatorade, yung mga pangpabigay ng energy. Yun yung level niya. Acidic ako ngayon. Okay na questions? Safe na inumin ng alkaline. Kung wala naman kayong problema sa sikmura, okay lang yung acidic na water vintage saka yung nature spring na blue. Naintindihan mo ba? Kung ang tubig mo ay alak, acidic yun. Yung alak. Next, sige po. Kape, o yan, kakakape nyo yan. Kaya bukas na yung sikmura nyo, hindi nyo alam. Bigla na lang susumpa. Kakain kayo, magduduwal. O yan yun. Pag hindi kumain, magduduwal pa rin. Next. Composition of blood, pakitake note. Ito ay 45% na cells. 45% cells lahat yan. Isulat nyo ang iba't ibang cells na makikita sa dugo. And isulat nyo yung synonym kasi baka hindi red blood cell yung gagawin yan, yung ano yung erythrocytes.
So, ang 45% ay gawa sa cells. Red blood cells, pinakamarami. White cells ay leukocytes. Pag nasobrahan ka sa white blood cells, magkakaroon ka ng leukemia. Kasi yun yung pangalan niya. Leukocytes. Isulat niyo muna yan sa kanyang device na sa whiteboard at tapusin niyo muna mag-take down dyan. Kung trabaho ng tatlong cells ay nandito sa whiteboard, ang red blood cells ay tagadala ng oxygen sa katawan. Kaya meron kang oxygen kasi dinadala yan ng RBC. Yung white blood cells ang tagalaban sa infection. Meron kang sipon, lagnat, COVID, lalabanan niya ng white blood cells yun. Kaya kung kayo ay magpapacheck up at masyadong mataas ang white blood cell, ibig sabihin may infection silang nilalabanan. Meron kang infection sa katawan. Ang basis ng infection sa hospital ay pag mataas ang WBC. Kasi dumadami yan, kung hindi nila kayang labanan yung infection, dadami ng dadami. Hanggang sa kapag dumami na, meron ka ng leukemia. Kaya huwag kayong, iwasan niyo magkaroon ng sakit. Kasi baka hindi na kayanin ng WBC niyo. Kung baga, sila yung parte ng katawan natin na nagsasalba sa atin pag meron tayong sakit. Yung WBC. Sila ang soldiers ng katawan natin. Yung blood platelets, yan ang tagasara ng sugat. Di ba pag nasusugatan kayo, nagkakaroon ng black na matigas? Anong tawag na dito? Uga? Uga? Yun na yun. Yung color black na matigas sa sugat? Ano ba talaga? Hanggang? Basta, yung pag nasusugat kayo sa mitigasyon, nagiging color black. Yun yung hilaw pa yung sugat na tinatanggal nyo na. Yun yun. Trabaho ng platelets na isa na yung sugat mo tapos tatanggalin mo lang na hindi pa magaling. Huwag yung pakailangan. Pinaghirapan nila ng ilang linggo yun para isara, tapos tatanggalin ninyo. Merong function yun. Bakit di kayo pwedeng tanggalin? Kasi papasok ang infection at tataas ang white blood cells ninyo. Connected ang naman sige, tanggalin mo lang. Papasok ang infection, tataas ang WBC. Kaya nga, may trabaho ang pangalaman. Weeks yun, pinaghihirapan nila yun para masara. Kung hilaw pa, huwag niyong makailangan. Kasi matatanggalin ang pusa. Naiintindihan ko ba? Kuha lang ang trabaho ng cells. Next. Sige po, next. Ay, sila kabalik ko. Andali, i-discuss natin. Kasi idadaan din natin ito dyan mamaya. Ito yung heart nyo. Ayan, heart. Hindi naman talaga kayo ng straight ng heart para mag-gayon, pero mahirap yung gawin, kaya pwede naman. So yung heart, alam niyo kung ano ang function ng heart, di ba, sa circulatory system? Siya ang pump ng blood. So ano ang movement ng puso nyo? Para kanino yan gumagalaw? Para sa akin. Ano naman? Para mabuhay kayo. Yun ito yung heart nyo. Yun ito ha, pump, lalaki, relax, liit.
Pump, lalaki, relax ulit. So, pump, relax, pump, relax, pump, relax. Kaya merong sound yan. Naiintindihan ko ba? Ano yung sound ng puso mo? Ayun, ganyan. Ganyan. Pump, relax, pump, relax. Para makita nyo, pag nag-pump siya, maglalabas siya ng dugo. Pag nag-relax, tatanggap ng dugo. Dahil ang dugo natin, umiikot lang. Inilalabas niya, tatanggapin niya. Naiintindihan ko ba? Pag naglabas, pump, pag tumanggap, relax. So, pump, relax, maglalabas, tatanggap, maglalabas, tatanggap. Naiintindihan ko ba? Okay. Ngayon, ito ang heart ninyo. Pag naglabas siya ng blood, saan ugat siya dadaan? Malalaking ugat ito. Yan, ang tawag natin dito ay arteries. Ang arteries, it keeps the blood away from the heart. Yan, arteries. Pag nag-pump siya ng dugo, dadaan ng dugo sa arteries. So, ang trabaho ng arteries, it carries the blood away from the heart. Siya yung magkakalis ng dugo mula sa puso. Next, pag bumalik na, so ito arteries parang paalis. Pag bumalik na, pabalik sa heart, ano ang tawag sa mga ugat na dadaanan? Veins. Yan. Ang veins, ang trabaho ay dalhin ang blood back to the heart. So, madali lang mag-memorize ha. Away from the heart, arteries, letter A. Away, letter A, arteries, letter E. Tapos, veins, letter B, tapos back, letter B. Naintindihan ko ba? Parang hindi ko ito. Dalawang ugat ng mga yun, arteries or veins. Away or back. Naintindihan ko ba? Ayun o, yung araw, tignan nyo, wala sa puso, alalin siya, tapos babalik dito. Okay na? So, itong part na ito ay kapag ang heart ay nag-pump or nag-contract, naglalabas siya ng dugo. Tatanggap siya ng dugo kung siya ay nag-relax. Kaya masabi ko sa inyong pump, lalaki, relax biliin. Yan, pump, arteries, relax veins ang magbabalik. Naintindihan po ba ang movement? Circulatory system, ito ay related sa heart. Ano pa ang related sa heart? Blood pressure, andyan na rin. Pulse rate, heart rate, andyan na yung lahat. Okay, so lahat ng yan connected sa circulatory system. Tapos na, kasi para mabilis tayo, i-discuss ko dito mamaya. Dalahanan natin yung arteries and veins. Next na. Ay, wait lang daw. Wait lang daw, sir. No, may isang may go. Yes na, okay. Next. Next po. Ayan ay 45%. Ito ang 55%. Ang 45% yun yung cells, yung tatlo. Tapos 55% ay yung tubig ng dugo. Ang liquid part ng blood ay plasma at siya ay color yellow. Siya ay 90% water, 10% solid. Kaya yung dugo ninyo parang tubig. Liquid na liquid yan. Dahil 55% yan ay liquid talaga. Tinatawag na plasma. Aling ko yung ibon na yun.
Ayaw so. Take note original na blood ng dugo ang plasma. May isa pa tayong pwede makuha ng blood, yung serum, pero hindi naman isa sa sagot sa core exam. Yung plasma ang isagot din. I-discuss mo ang pinagkaiba ng serum at plasma. Basta. Next, sige po. Ito ang pinagkaiba ng plasma at serum. Parehong dilaw yan. Ang pinagkaiba, ang plasma ay makukuha nyo kung meron kayong dinagdag para pigilan na mamuo yung blood. Meron tayong process dito, ituturo ko mamaya. I-take note nyo na muna. Yun yung keyword nyo, prevent clotting, pinipigilan natin mamuo yung blood sa plasma. Pag serum, para makuha mo siya, hayaan mong mamuo yung blood. Pagkakaroon ng clotting. Ang tawag sa pamumuo ng dugo ay clot. So, kung hindi nyo hahayaan mamuo yung blood, makukuha niyo yung plasma. Kung hahayaan nyo mamuo yung dugo, makukuha niyo yung serum. Ang problema kasi sa serum, pati yung red blood cells nagiging liquid, kaya hindi siya original, hindi siya pure. Ang pure is yung plasma talaga. Iwala yung red blood cells sa liquid. Ito, kahit red blood cell, nagiging liquid siya. Para matutunog yung blood. Ang mga ito actually na-discuss sa ating mga college. Kasi meron ako kay chemistry. Alam. Hindi. Kasi sa amin, ang teacher namin ng MedTech, official ng PNP, taga-laboratory mismo. Kaya magaling talaga siya. Sobrang galing. Sa inyo rin, kaso busy. O sa amin, 410 yung height niya. Pero nakapasok sa PNP, lateral entry, official ka agad. Medtech ang tinapos niya. Ang talino sa chemicals, talagang pinakulit ka kami ng cement. Meron kami classmate na naglabas ng cement. Hindi namin pati meds, merong magsabit ng meds. And sabi namin na kami. Sa amin, ang chemistry namin minor, sa inyo major. Kaya dapat na ituro ito. Hindi pa major ito sa amin kasi old curriculum kami. Matanda na ako. Old curriculum ang nakabutan ko. At ang sa amin, pag chemistry, minor subject, pero ang galing niya. Problema, ang board exam ko, old curriculum, pero ang tinanong ay new curriculum. Kaya imbis na walang chemistry, may chemistry na lumabas sa board exam namin. Yun yung masakla. Old curriculum kami, pero yung curriculum subjects ang lumabas. Pati crime mapping, wala naman kami ganun. Lumabas sa board exam namin. Sobrang hirap. Sa inyo, expected na combination yan ng old and new curriculum. Expected yan. Kasi ganun din ginawa sa amin. Example, pwede pang ipa-compare sa inyo ang PNP ranks. Ano ang old PNP rank para sa ganitong rank ko? Yun, luma na yung mga yun eh. Pero lumalabas pa rin sa board exam. Tapos na take notes? Okay, ganito. Yung blood, anong tawag sa lagayan ng blood? Yung glass. Vial. Vial kasi yun. Yung glass vial, ilagay niyo yung blood dyan. Okay? Tapos, kung yung blood ay nilagyan nyo ng chemical para hindi mamuo. Ang tawag natin sa chemical ay anticoagulant. Yan. Para hindi mamuo yung blood, patakan mo ng anticoagulant. So, ilagay mo muna sa glass vial, tapos papatakan natin ito. Ang anticoagulant ay titigil na mag-clot yung dugo. Titigilan niyang mamuo. After natin patakan yan, yung blood ay paiikutin natin mas mabilis.
Ang tawag sa machine ay centrifugation machine. Yan. Nakita niyo na to sa mga pelikula science fiction na mga palabas. Mamaya ba kami picture ng machine? Basta yung blood, patakan mo muna ng anticoagulant para hindi mabuo. Tapos ilagay mo sa machine na ito. Ang trabaho ng machine na yan ay paikupin siya ng mabilis. Pagtapos na yung pagpapaikot natin, lalabas na, nakaseparate yung liquid at saka yung red blood cells. Ang tawag natin sa liquid na makukuha ninyo kapag pinigilan yung mabuo yung dugo ay plasma. Next, ang isang process ay ito. Ang blood ay ilagay nyo sa glass vial. Huwag mong patakan ng anticoagulant. Pag hindi mo siya pinatakan ng anticoagulant, mamumuo yan. Naiintindihan po ba? Magkakaroon ng clotting. Tapos, ganun pa rin, ilagay nyo sa centrifugation machine. Ang makukuha niyong liquid ay tinatawag na serum. Ang problema sa serum, dahil na hinayaan yung mamuo yung dugo, pati yung dugo magiging liquid. Kaya hindi na siya pure na liquid lang. Parte ng liquid na yan ay yung red blood cells. Hindi kagaya ng plasma, maghihiwalay talaga yung dugo doon sa liquid. Ito, pati yung dugo, magiging liquid siya. Kaya ang daming pag-serum. Hindi na yung pure liquid lang, pati dugo naging liquid na siya. Okay? So ipapakita natin yung itsura. I-take note ha. Pag dito sa plasma, paano siya makukuha? Kung pipigilan natin na mag-clot or mamuo. Kaya patakan niya ng anticoagulant. Pag serum, para makuha siya, hinayaan yung mag-clot or mamuo, kaya hindi niya pinatakan ng anticoagulant. Ang anticoagulant ang pipigil na mamuo yung blood. Naiintindihan po ba ito? Okay? So next, po. Ipakita natin yung machine na sinasabi ko. Paiikutin ng mabilis yung blood. Sige, saan po? Slides. Next. Yan o. Yan yung machine. Ilulusot nila dito yung vials. Lahat ng vial ilulusot dito. Sa kanya paiikutin ng mabilis. Naiintindihan po ba? Pag napaikot na makikita nyo, magsuseparate yan. Tingnan niyo ang difference. Pag dito sa serum, hinayaan pamuo yung dugo. Kaya ang nakuha nyo ay puro tubig na. Naiintindihan mo ba? Pati yung blood naging water. Kapag hinahayaan nyo mamuo yung dugo, wala kayong ipinapatak na anticoagulant. Kaya nga naka-negative yan. Kapag sa serum. Pero pag plasma, positive ang anticoagulant, mas maganda ang result. Kasi maisiseparate nyo yung dugo sa liquid. Naiintindihan po ba? Mas okay yung plasma. Yan ang original na liquid ng dugo. Pag serum kasi, bakit ang dami na ng liquid? Pati yung dugo, yung liquid na. Naiintindihan po ba? Meron tayong question dito. May ibang function ang serum at saka plasma. Para makagawa tayo ng COVID vaccine, ang ginamit ay plasma ng tao. Naiintindihan po ba? Kaya mahalaga yan. Questions? Okay na? Next, sige po. Tandaan niyo kung alin yung pinamuo natin at saka yung hindi. Okay? Next. Examination of blood, ito yung mga lumabas sa word exam namin, puro test. Isulat niyo muna yung title. Test. Ang cells nagiging liquid, kaya hindi siya original, hindi siya pure. Ang pure is yung plasma talaga. Pag meron tayong process dito, ituturo ko mamaya. I-take note nyo na muna. Yun yung keyword nyo. Kung ang nakuha mo bang red liquid, examination of blood, ito yung mga lumabas sa word exam. 50-50 ka pa. Kung hindi ka pa sure na pag meron kayong nakuha na color red sa crime scene, hindi ka pa sigurado kung blood ba yan o hindi. Ibig sabihin 50-50 ka pa. Kung hindi ka pa sure na blood yan, i-test ko. Ang tawag sa test ay preliminary test. Ulitin ko, ang test na ito ay ginagawa para malaman kung ang nakuha mo bang red liquid sa crime scene ay blood o hindi.
O kaya naman meron kang nakuhang liquid, meron bang nahalong blood or wala? Yan siya. Pero 50-50 tayo dito ah. I-undergo nyo ng preliminary test ang isang liquid kung hindi pa kayo sigurado na dugo siya. Yan. At meron kayong pagpipilian. Lima ang pwede natin pagpilian. I-discuss mamaya ang pinagkaiba ng mga yan. Ulitin ko, kailan nyo gagamitin ang preliminary test? Kung mayroong nakuhang red liquid sa crime scene, at yan ay 50-50 tayo kung blood ba or hindi. Kasi yan naman talaga yun. Hindi pwedeng pag may nakuha kang red liquid, sigurado kang dugo yun. Hindi. I-test mo. Ang unang test na gagawin nyo ay preliminary test. At pumili kayo sa mga ito kung alin dyan ang gagamitin ninyo. So, ang preliminary test ay para patunayan kung ang red liquid ay dugo ba or hindi. O kaya naman, meron bang nahalong dugo sa kanya or wala. Naiintindihan ko ba? Kahit hindi yan pure blood, kung merong nahalong dugo, ito yung test para malaman nyo. Okay? So, meron kayong 5 options. Alin ang pipiliin ninyo dito? Depende sa chemical na available sa inyo. Kasi hindi kaya na lahat ng chemical meron sa isang police station. Naiintindihan po ba? Mahal ang chemicals nito. Kung ang available na chemical sa inyo ay benzidine, edi i-benzidine test nyo. Naiintindihan po ba? Kung ang available na chemical sa inyo ay Castle-Mayer, i-Castle-Mayer test ninyo. Kung ang chemical na available ay guayacum, i-guayacum test ninyo. Naiintindihan po ba ito? Ang pangalan ng chemical na ipinapatak sa dugo, yun din yung pangalan ng test. Kaya hindi kayo mahihirapan. Naiintindihan po ba? Yung pangalan ng test, yan din yung pangalan ng chemical na ipapatak mo sa dugo. Okay? So, andito ang results natin. Sige po. Sa whiteboard po, sir. Take note ang results natin. Karamihan dyan, color blue. Benzidine, color blue. Tapos, ito yung pink or permanganate para sa Castle-Mayer. Blue ang guayacum. Pag blue kumalakay ay blue-green, pwedeng green or pwedeng blue. Yan, lahat yan blue except Castle-Mayer or phenolphthalein test.
Yung pink, ang isang tawag natin sa kanya ay permanganate. Maraming pink din lang yun. Hindi naman kayo mahihirapan yun sa board exam. Yung eksaktong kulay, hindi masyado. Kahit na yung serum tsaka plasma, hindi yun yellow lang. Meron tayong astro yellow, merong light yellow, pero yellow lang yung tatanong lang sa board exam. Hindi yung exact na shade. Iba-iba kasi ang levels ng color. Halimbawa, ang color blue, merong iba't ibang levels ng color blue. Kaya merong specific na color. Pero ang lalabas niyan sa board exam, blue lang, pink lang, yellow lang, brown lang. Kahit pa merong ibang nakapangalan dyan. Basta i-take note nyo na yung iba, yung ibang color niya. Yung permanganate pink din lang yan. Pag blue-green, ito ay sa leukomalachite. Yung leukomalachite test, ang isang positive result niya, pag positive ba, ganyan yung magiging kulay. Positive results ang mga ito. Peacock blue, yung isa. Sabi ko sa inyo, iba-ibang colors ito, pero blue din lang ang lalabas niya sa board exam. Pero kung sa kanya specific, ang lalabas niya na i-take note din. Yung kakaiba doon yung permanganate and peacock blue. Oo. Kung anong para sa blood, kung ano yung available ng chemical sa inyo, yun na yung ipatak nyo sa blood. Oo. Pare-pareho lang na mag-iiba yung kulay ng blood, magiging blue. Hindi na red ang kulay niyan pag nag-positive. Yung red ng blood, magiging color blue, magiging color pink. Yan na siya, magbabago ng kulay. Na-try namin ito nung college kasi mayaman yung school namin sa laboratory. Isang buong kwarto para lang sa forensics. Separate ang kwarto sa fingerprint, sa ballistics, yan, sa polygraphy. Kasi nagbayad kami ng laboratory fee, kaya dapat doon mapupunta. Nagbayad kayo ng fee, nagamit yun natin. Ang liit yun. Wala yung nakakabinayad din yung walang pinagkaman. Oo, ang ganda rin sa akin, kumpleto kami ng baril, meron na kami sniper rifle. Pero yun, hindi pinamagamit sa aming display sa office. Ang nagamit ko ay M16 shotgun revolver pistol. Oo, maganda. Doon sa school namin. Top performing criminology school sa Benguet and Baguio City. Ka-level ng University of the Cordilleras and University of Baguio. Although college lang yung sa amin, hindi university. Magaling kasi yung passing grade namin, out of 99 na nag-take na board exam ng batch ko, 98 yung pumasa. So, ibibida ko lang yung school namin. Sobrang galing ng discipline. Kapag nagkamali ang isa sa classmate ko, lahat kami tatayo, buhat yung upuan, whole period. Doon ina-apply yung the protocol is the protocol. Ganun yung kasi ng discipline sa amin. Tapos nagpupunta. Ay, baka iba yung term sa inyo. Yung sa buhok, yung kapag hindi maayos yung haircut, anong tawag doon? Yung poknat? Yun. Papoknatan yung buhok, yun ba yung term na dito? Kasi sa amin, full top yung tawag sa bikini. Full top. Yung kakaiba yung pagbukin ng buhok. So, lalabas sila tawag ng itsura ng buhok nila. Pero important. Iba-iba yung kung minsan sinasulatan pa, I love ACP, gano'n, sa ulo na nasusulatan yun. So, ganun, kakaiba yun sa amin. And thankful ako kasi nagamit namin itong chemicals na ito. Meron tayong first-hand experience, magagamit sa board exam yung experience. Kasi kahit hindi nyo nabasa, na-experience nyo, pwede nyo siyang isagot sa board exam. Kaya ganun sana kapag forensic. Di ba? Kaso, hindi mo na-experience, kaya ako na lang mag-share para sa inyo. Ikwento ko na lang yung feeling ko bakit gamit lang doon. Kaya hindi mo. Ang pinatawag mo, ang tawag natin sa mga ipinapatak, yung lahat ng nilista ninyo. Yan, ang mga nilista ninyo ay pinakaunang Benzidine, the best sa lahat ng preliminary test. Yan, best preliminary test, Benzidine. Guayacum, yung mga yan. So, ang tawag natin sa lahat ng chemicals ay reagent. Lahat ng chemicals na ipinapatak sa blood reagent ang tawag. So kapag pinatakan mo ang blood ng isang reagent, kung talagang blood siya, hindi na magiging red ang color niya, mag-iiba ang kulay niya. Naiintindihan mo ba? Okay? So ito ang process natin. Sige, sir, sa whiteboard po. Ito yung nakita nyo na possible blood. Pag preliminary test, sure ka na bang blood yan? Hindi. 50-50, kaya nga i-test mo muna. Possible blood siya. 50-50, hindi natin alam kung blood or hindi.
Ito yung blood stain, meron kayong nakuha stain. Ang gagawin nyo ay patungan nyo ng manipis na papel. Para siyang gasa. Alam niyo yung gasa, yung pampalat ng sugat. Manipis. Yun. Yan. So ito, manipis lang yan. Ang tawag natin dito ay filter paper. Papel yan na parang gasa yung style niya. Ipatong nyo sa blood. Tatagos talaga kasi manipis lang yan. After nyo patungan ng filter paper, patakan mo ng reagent. Ano ang reagent na pagpipilian? Depende kung anong mayroon sa inyo. May benzene kayo, patakan nyo ng benzene. Meron kayong guayacum, patakan mo ng guayacum. Plus, meron tayong isang chemical na idadagdag, hydrogen peroxide. Ito ang process natin kaya i-note ninyo. Pag may nakita kayong blood stain sa crime scene, patungan mo ng filter paper, patakan mo ng reagent at hydrogen peroxide. Tapos mag-iiba na yung kulay kung blood talaga siya. Kung hindi siya blood, steady red lang yan. Naintindihan po ba? Kung ang pinatang mo ay Castle Mayer, imbis na red siya, magiging color pink. Bright pink ang color niyan. Kung yung iba, yung itong mga to, color blue lahat yan. Kung positive. Naintindihan po ba ang process? Take note yung pangalan sa ipinapatakpag sa blood reagent plus hydrogen peroxide. Lagi yan. Ganito ang process natin. Yung result, halos lahat sila ay color blue, tama, except sa Castle Mayer na color pink. Ang isang naiiba ay ang luminol test. Yan. Yung luminol test, ito ang letter E, ay luminescence. Ano ibig sabihin ng luminescence? Ilaw. Iilaw yung blood kung present. Hindi mag-iiba yung color niya, hindi siya magiging blue, umiilaw siya. Naintindihan po ba? Ito ay gagamitin nyo, ang luminol test ay gagamitin natin para sa occult blood o yung dugo na nilinisan. Ulitin ko, ang luminol test ay liquid din, pero hindi siya kagaya ng process natin na lalagyan mo ng filter paper, lalagyan ng hydrogen peroxide, hindi. Ang luminol ay gagamitin nyo kapag nilinisan na yung dugo sa crime scene. So kung halimbawa burado na yung dugo, pwede nyo pa rin siyang mag-check. Ang gagamitin yung test ay luminol test. Kahit palinisan nyo yung dugo sa sahig, umiilaw yan pag pinatakan ng luminol reagent. Naiintindihan mo ba? Hindi magbabago yung kulay ng blood, iilaw siya ng color blue. Hindi kayo maglalagay ng filter paper kasi nga burado na yung dugo. Malinaw po ba ito? Okay? So ito ang meaning ng occult blood, parang secret or nilinisan na yung dugo. Lalabas pa rin yan. Except kung nilinisan nyo ng maayos gamit ng muriatic acid, for example, bleach, yun. Doon pwedeng matanggal yung blood talaga completely. Questions? Okay na? Next, hindi po, balik natin. Ipakita natin yung sample picture ng result dito. Next. Meron. Benzene, yan na siya. Tapos ito yung white foam. Yung, tingnan niyo yung blue din lang yung kapag ganyan. Ito blue-green yung isa. Blue ko pa na Next. Ito. Next po. Yan yung filter paper. Nakita niyo yung itsura. Malipis lang yan. Ano to? Yan ang luminol-test. Meron siyang naapakan na blood, tapos nilinisan niya. In-sprayan natin ng luminol, yan yung shape na lumabas. Naapakan ng sapatos niya yung blood, pero nilinisan niya. Lumalabas pa rin yan. Naiintindihan po ba? Ang tawag natin sa ilaw ay luminescence, ha? Every time na mawas mo ang luminescence, ilaw yan. Pero kapag UV ang umilaw, hindi luminescence, ang tawag doon, fluorescence. Pag luminol ang umilaw, luminescence yung tawag natin. Pareho lang naman yung pag-ilaw. Kaya lang iba yung term pag UV, iba kapag luminol. Mamaya i-discuss din natin sa UV. Okay? Next, ganito siya, ulitin ko for the last time. May nakuha kang red liquid sa crime scene, hindi mo sure kung blood or hindi, i-test mo. Ano ang unang test na gagawin natin? Preliminary test. At pwede kayong pumili doon sa 5. Okay? Next, sabihin natin nag-positive sa preliminary test. Ano ang next test na gagawin niyo? Meron pa ba or wala na? Meron. Anong test? Confirmatory test. Okay? So next, dito tayo sa confirmatory test.
Gagamitin mo lang ang confirmatory test kung positive na blood. Bakit mo nasabing positive? Kasi nag-positive na sa preliminary test. Kailangan mag-positive muna sa preliminary bago kayo gumamit dito sa confirmatory. Kung nag-negative sa preliminary, huwag na kayong mag-confirmatory, sayang yung chemicals, ang mahal ng gamit natin dito. So kapag positive sa preliminary, next na kayo sa confirmatory test. Isulat niyo muna yan. So yung number 2 sa confirmatory test, meron kayong dalawang pagpipilian. Una ay hemochromogen or Takayama. Pangalawa ay Hemming or Takeman. Confirmatory test, dalawa lang ang options nyo. Ang hahanapin nyo dito, imbis ng color, crystals na. Yan, crystal ang hahanapin natin. At meron tayong gamit na microscope. Hindi kagaya ito ng preliminary test na hinintay nyo lang na magbago yung kulay ng dugo. Ito, isasalang pa natin yan sa microscope para hanapin yung crystals. Kung may crystals na color brown, color pink, yan, positive yan. Blood talaga siya. Kung wala kayong crystals na makita, hindi yun talaga blood. Kasi ang preliminary test pwede pagkamali. Naintindihan po ba? Hindi 100% na tama ang preliminary test, kaya i-confirmatory test nyo. Now, kapag nag-confirmatory tayo, sigurado na tayo na blood yan pag nag-positive sa confirmatory. Kaya kailangan ito. Hindi na magbabago ang kulay ng blood, ang hahanapin nyo lang ay crystals sa microscope. Kanina, hindi natin ginamitan ng microscope yun, yung preliminary test. Hinintayin ko lang na magbago yung kulay. So, ulitin ko pag hindi pa sure, 50-50 kung blood o hindi, preliminary. Kung nag-positive sa preliminary, idaan mo pa rin sa confirmatory. Kung nag-positive sa confirmatory, blood na talaga yun. Naintindihan po ba? Kasi mayroong pagkakataon na positive sa preliminary pero negative sa confirmatory. Ibig sabihin, nagkamali yung preliminary test. Ito, hindi ito nagkakamali. Confirmatory ay always tama. Yung preliminary ang nagkakamali pa. Brown, brown crystals. Brown and pink. I-discuss natin kung saan dyan mamaya. Meron tayong separate slide para dito. Okay na, next. Diba? Precipitin test. Para saan ginagamit ang precipitin test? Yan, to determine whether the blood is of human origin or not. So, sabihin natin na nag-positive blood, ang problema nyo galing pa sa tao or sa hayop yung dugo. I-precipitin test din. Ang precipitin test ay para malaman kung ang blood ay galing sa tao or sa hayop. Yung sa taas, ito. To determine whether the blood is of human origin or not. Recording in progress. Tapos na. Okay, next. Sige po. Yung last na test for blood. So, ilang test for blood ang natignan nyo? Preliminary, confirmatory, precipitin, at saka blood grouping. Ang blood grouping ay ano ang blood type ninyo? O plus, A plus, yan. Kasi merong negative sa positive. AB negative ay pinaka-rare sa blood typing natin. AB negative, yun daw yung dugo niya. Totoo yan. Pag nagkasakit ka, mahihirapan kang makahanap ng kamatch.
Kasi rare yun. Kaya yun ang delikado. Kapag rare yung dugo ninyo, mahirap makahanap ng kapag sa dugo. Next, ano po? ABO lang yun ah. ABO or AB. Yan. Next. Okay, next. Pag-take note ang preliminary or gross exam. Pag sinabing gross exam, matalaki yung gamit mo. Wala kang ginamit na kahit anong chemical. In-observe mo lang. Preliminary exam, hindi preliminary test. So, preliminary examination or gross examination. Paulit-ulit yung maririnig ang gross examination, kaya ngayon pa lang, tandaan nyo na. Kapag in-observe natin ang isang specimen gamit ang mata, gamit ang microscope, gamit ang magnifying glass, pero wala tayong chemical na ginamit, ang tawag doon ay gross examination. Ibig sabihin, tinitingnan mo lang, inamoy mo lang, in-observe mo lang. Wala kang pinatak na chemical sa kanya. Gross exam yun. Ngayon, pag gross examination, in-observe natin yung blood. I-take note nyo kung saan nyo nakuha yung blood. Anong material? Damit ba yan? Kurtina ba? Tumot ba? Unan ba? I-take note nyo yung material. Yung make, anong klase ng damit? Yan ba ay cotton? Silk? Satin? Yan. Tapos color ng material kung saan nakita yung dugo. Magdi-discuss din tayo ng fiber kasi lumalabas na siya sa board exam. Yung number 2, bilugan nyo yung pante ng damit kung saan nyo nakita yung blood. Yun ang ginagawa talaga natin. Kung sa t-shirt meron kayong nakitang patak ng dugo, binibilugan nyo ng chalk. Yun sa number 2. Take note kung anong parte ng material ang nakitaan ng blood stain. Number 3, tingnan nyo ang origin, pinanggalingan ng dugo. Paano siya umagos? Umagos ba siya or sumirit? Kasi dalawang klase lang naman yun eh. Pag lumabas ang dugo sa katawan, either aagos or sisirit. Yun yung titingnan natin sa number 3. Pag sumirit, merong specific na ugat na tinamaan. Pag yan ay nag-flow lang, umagos lang, meron din ugat na tinamaan dyan. Kaya kailangan siyang i-take note. And number 4, kung hindi na masyadong makita yung blood or masyadong maliit, pwede na kayo gumamit ng UV. Basta kapag invisible na o kaya naman ay hindi makita, maliit kasi masyado, UV ang gamit natin. Ulitin ko, wala tayong chemical na pinapatak kapag gross examination. Ino-observe pa lang natin siya. Tapos na. Ano po? Next. Ay, wait lang daw. Next, next. Pakitake note ang physical examinations for blood. Isulat nyo lang yung title mo ng mga exam. Physical examination of blood.
Pinakauna ay solubility test. Pag sinabi natin soluble, nadi-dissolve or natutunaw. Sulat mo na yung definition. Ang meaning ng soluble ay dissolvable. Ibig sabihin, natutunaw ba siya or hindi? Ito ang magiging basis natin sa test na ito. Ang ipapatak nyo sa pen natin blood, kasi kaya nga natin tinitest kasi hindi ka sure kung dugo or hindi. So, ang ipapatak nyo sa red liquid na nakuha ninyo ay saline solution. Ang saline solution ay simple lang salt plus water. So, kapag ang tubig ay nilagyan nyo ng asin, saline solution na yun. Yun na, akala nyo ang lalim ng saline solution, tubig at asin lang yan. Yung pangkumpong nyo, pag masakit ang ngipin, saline solution ang tawag doon. At yan ang ipapatak nyo sa blood. Saka natin i-observe yung blood kung ano ang mangyayari sa kanya. Kung blood na ba o hindi. Malamig. Nalilitan pa nga ako kahit ako sa kapatid ko. Ay, hindi ko. Ayun, malamig. Sa akin, mainit sa inyo malamig na 26 degrees well. 26, kaya pala. Wala, pag sa Baguio, malalabigan kami sa 13 degrees pababa. Pag nasa 15, 16, normal na temperature kada umaga. Tapos may pag. Tapos merong mahawak na kape. Wala kang masyadong makita na tulog naman. Hindi kasi puro pag, yung makikita mo. Bakit na kayo sa Baguio? Yes, yes. Okay, okay. Okay, next. Ito ang pangyayari after yung patakan ng saline solution. Ay, naisulat na rin nandito sa whiteboard. Di ba? Sige, parang camera pa. Ayun, ang ibig sabihin ng soluble ay dissolvable, natutunaw ba or hindi. So, ang saline solution ay yung salt plus water. Yan lang naman. Next. Okay, next one. Next, after natin patakan ng salt and water, tignan ninyo. Kung ang salt and water ay nahalo doon sa color red liquid na tunaw siya, walang namuo sa ilalim, yun ay positive blood. Yan yung titignan nyo. Kasi ganito yan, yung salt and water na inilagay ninyo, kung hindi siya blood, hindi yun matutunaw. Mabubuo yung mga salt na inilagay natin. Okay? So, ito siya. Pag negative test, mabubuo yun sa ilalim. Ibig sabihin ito, hindi ito blood. Kapag natunaw siya, walang nabuo sa ilalim, yan ay positive. Kaya nga ano ang meaning ng soluble, dissolvable, natutunaw ba? Okay? So kung natunaw yung mga asin na naihalo doon sa tubig, yan ay blood. Kung hindi natunaw, mabubuo yun sa ilalim, hindi yun blood. Naiintindihan po ba? O pwede na i-drawing, madali naman may drawing. Kahit lagyan nyo lang ng tulog-tulog dito. Pag meron kayong nakita na mo sa ilalim, after yung patakan ng saline solution, negative, hindi yung blood. Pag natunaw kasi clear, walang namuo, yun ay positive blood.
Tapos na? Oo, ito ay pwede sa kahit anong klase ng dugo, tao o hayop. Basta blood. Pag sa manok, namumuo, pag nilalagay nyo ng asin, merong namumuo na hindi nagre-melt yung asin. Ano yun? Purong asin yung inilagay nyo sa dugo. Try mo tunawin muna. Kasi yung saline solution ay salt and water. Pero bakit nilalagay ng asin yung dugo? Niluluto yung dugo? Ang manok? Parang hindi maguan. Yung bukit na mas. Yung bukong yung para sa di tayo kumakain ng dugo, bawal na wala. Kaya palagi pati yung Betamax para hindi mo ng manok. Mas mga kaya mo sila. Alam ko sa baboy yun. Next. Okay, heat test. Ang heat test, paki-take note, papatakan niyo muna ng chemical yung possible blood. Ito ay hindi pa sure kung blood o hindi, kaya natin tinetest. May ipapataka yung blood, hindi ay chemical dito sa dulo. Yan ang chemicals na ipapatak nyo, saka natin paiinitin yung dugo. Ang pag-iinit natin ay nasa laboratory na nakikita. Ano ang tawag natin sa ganitong pang-init? Sa laboratory yan. Bunsen burner. Yun, Bunsen burner. So we're like father of forensic. Yan ang Bunsen burner. Ito sa taas. Sunod nyo. Yung pangalan ng pang-init sa laboratory. Maliit lang yan. Siguro nakakita na kayo ng ganyan kung nagla-laboratory kayo. Oh, yes, diba? O, yung pang-init yan, para siyang torch. Yan yung tawag natin. May apoy na lumalabas sa maliit lang. Next. Oo, sa laboratory lang yan, maliit lang kasi lang yan ang torch. Connected yan sa gas sa ilalim ng mga tensa sa laboratory. O, after yung patakan ng chemical, painitin natin yung blood. Kung walang mamumuo sa ibabaw, hindi yan blood. Kung merong namuo sa ibabaw, yan ay blood. Mabaliktaran siya ng solubility test, di ba? Sa solubility test, pag may namuo, negative. Pero dito, pag bumula, namuo sa taas, yan ang positive. Ang pinagkaiba yung pamumuo na sa taas namin makikita, hindi sa ilalim. Heat test, pinatakan mo na ng chemical, pinainit sa Bunsen burner. Pag merong namuo, bumula sa ibabaw, yan ay positive blood. Pag walang bumula sa ibabaw, negative yan. Yan yun. O, yung solubility, pag may namuo sa ilalim, yun yung negative. Pag wala, yun yung positive. Ayun yung tawag sa pamumuo coagulum. Coagulum formation, yung pagbula sa ibabaw.
Kasi lahat ng pamumuo ang tawag doon coagulation. Yun na yun. Basta kahit anong mamumuo, coagulation. Except sa blood typing, iba ang tawag. Pag wala tayong term sa hindi namuo. Pag namumuo, yun yung coagulation. Yun siya. Okay na? Questions? Nagsisimula pa lang tayo sa isang specimen ng blood pa lang to. And marami tayong specimen na i-discuss. Kaya malilito kayo sa mga test na i-discuss natin dito. Basahin nyo ng paulit-ulit para makuha. Nagbasa kayo kahapon. Yes, the one. Next. Okay, ito ang chemical examinations. So, yung benzene test, patungan nyo ng filter paper. Patakan nyo ng benzene reagent plus hydrogen peroxide. Na-discuss ko na yata ito kanina, pero kung gusto i-take lang, take down nyo. Ang lalabas ay blue kapag positive blood. Kung alam nyo na yung process natin, yung filter paper, reagent, plus hydrogen peroxide, yan. I-memorize nyo lang yung kulay ng result. Pero baka kasi talamin na kayo tungkol sa application, paano ginagawa ang preliminary test. Pare-pareho lang yan. Patungan mo ng filter paper. Patakan mo ng reagent. Patakan mo ng hydrogen peroxide. Lalabas yung result. Mag-iibang kulay kung blood talaga siya. Kung hindi siya blood, color red yung steady. Walang pagbabago. Reagent ang tawag natin sa pinapatak sa blood pag preliminary test. Pag ibang test, iba pa ang tawag natin dyan. Tapos na. Masipag kayo magsulat ah. Sa next lecture ninyo ay sabihin nyo na to kung next ka agad. Kasi nakita ko yung technique nyo na kahit na i-take down nyo, i-take down nyo ulit. Kayo ay addict sa pagsusulat. Wala namang problema doon. Basta magsabi kayo sa lecturer ninyo. Yes na? Yes na? Doon matapos na rin. O yung, alam niyo yung agwang sinada? Yun, nakatipid na kayo nun. One, yun yung hydrogen peroxide. H2O2. Pag water kasi H2O. Pag hydrogen peroxide, H2O2. Ito yung nakakamatay. Ito safe. Naiintindihan ko ba? Okay na? O, ito yung nakakamatay. Yung H2O2 hydrogen peroxide. Pag H2O, water, safe yan. Ito ang water H2O. Okay na? Next. Guayacum test. Ang daming pangalan ng guayacum. Baka hindi guayacum nila masayang ibang term. Ganon din, papatungan nyo ng filter paper. Patakan mo ng guayacum. Tapos hydrogen peroxide. Ang lalabas pag positive ay blue. Mabilis mag-memorize pag preliminary test, puro blue. Except phenolphthalein, as mayor. Pag drugs naman, ang test doon, puro violet or positive. Meron ng konting na iba. Kaya mabilis mag-memorize. Kung alanganin ka sa test for blood at alam mong preliminary test, hindi ka sure sa sagot mo, blue ang sagot ninyo. Pag preliminary. Pero feeling ko naman kabisado nyo na. Alam na ninyo kung ngayon hindi isang pink, tapos yung iba blue na yun lahat.
No. Tapos na. Okay lang, sige, next. Next, ito ang council mayor. Hindi ko yung nakasya ng